sooner or later, mapipace out na rin po yung may mga nguso. Why po? Naisip po namin, kung natatandaan nyo po, mga sir, meron po tayo nung bus na may nguso. Pero ngayon po, walahan po. Tinanong ko po yung mga ibang Ano po, may bus nguso? meron po tayong bus na mayroong nguso. ANTFI. Ano ibig sabihin po ng ANTFI? Arangkada NCR Transport Federation Incorporated po. O sige po, Mr. Mr. Hernandez, sir. Magandang umaga po sa inyo, Your Honors, Mr. Chair, sa mga kasama kong transport leaders, GFI, lahat po, DOTR family, magandang tanghali na po lahat. Yung issue po kanina na umpisahan nyo, Mr. Chair, yung pong amount, tsaka po yung design. Tapos nadagdag na po yung information dissemination. Actually, nagtaka nga rin po ako, kasama ko po si Idol Robin doon 2019 nung sinakyan niyo po yung PUB namin. Hindi lang po lumabas, bakit nagtataka po ako, hindi po nailabas sa media or sa commercial yung sinakyan niyo po yung unit namin. Proud sana kami noon dahil yung Taguig Transport Service Cooperative po ang tinawagan ng DOTR para po sakyan ni Idol para po i-disseminate sana yung pagpapalaganap ng PUB natin noon. Yun po yung isang pinagtaka po namin sa Taguig. Galing pa kami Taguig, napunta pa kami Subic para lang po masakyan ni Idol yung UB. Para nga po sana i-promote yung ating mga PUB. Yun po. Regarding naman po sa design, way back din po, 2018, naglagay po ang showroom ang DOTR sa World Trade Center. Nandun po lahat yung klase ng PUB na pinersent. Meron po talagang iconic design. Andun, alam ko po, natatandaan ko noon, Santa Rosa Motors po ang nagpresent ng design ng iconic. Sorry to say, hindi po namin nakakuha na pili yung iconic design kasi iniisip po namin sooner or later mapipace out na rin po yung may mga nguso. Why po? Naisip po namin, kung natatandaan nyo po, mga sir, meron po tayo nung bus na may nguso. Pero ngayon po, walahan po. Tinanong ko po yung mga ibang Ano po, may bus nguso? meron po tayong bus na mayroong nguso. Bakit po? Tinanong ko po yung ibang bus operator, ang issue po doon, yung space. Sayang po kasi yung nguso. Kung ibabayad mo dito sa Metro Manila, yung nguso po ng ating mga unit, sayang din po yung yung space. Okay. Yun po yung isang tinanong din po na. Kinonsider din po namin yung space. Mahal po kasi dito sa Metro Manila yung pagbabayad po ng per square meter po ng mga lote natin para lalagyan po ng mga unit. Yun po yun. Pagdating naman po sa amount, pinag-uusapan po kanina ang reklamo po dito sa atin ng mga na-interview po. Yun po yung amount ng unit. I have here a little report for the computation po ng ating mga modern jeep. Pwede po press paano yung sa slide yung computation po ng modern. Yan Okay. Sige, pakipaliwanag po itong mga figures dito. Yes po. Doon po sa yung pong isang slide, yung presyo. Yan po. Nabanggit po kanina yung amount po ng unit natin. Dito po, ipaliliwanag ko po paano po mababayaran ng operator po, katulad ng kooperatiba, tsaka ng corporation po, yung amount ng unit. Kaya ini-encourage po ng ating government na mag-consolidate po yung ating mga single operator kasi po para sa operation na to. Kinuha ko na po yung pinakamahal na presyo ng unit. Kung di pa ako nagkakamali, ito po yung presyo ng class 3 natin ng modern. Yun po yung pamalit sa mga UB Express. Yan po yan, ang amount po niyan 2.8. Ngayon po sa 2.8, meron pong binibigay na equity subsidy ang government halagang 280,000 po. Ngayon lang pong taon na yan na ibigay po na ipagkaloob from 80 naging 160 po. Ngayon na po 280. Babawasin po yan dyan. Ang magiging total na lang po ng halos uutangin po namin 2.520 sa bangko po. Ngayon po, papatungan po yan ng 6% interest per annum. Yan po yung total sa isang taon na tubo po ng bangko. Dahil 7 taon po siya babayaran, aabutin po siya ng 1,058,000. Mas maganda nga po sana yung proposal kanina, mga sir, your honor, Mr. Chair, na habaan po up to 10 years, mas maagaan po para sa amin.
Ngayon po, idadagdag uli yung principal na 2.520, binawasan na po kasi yun. Yan na po yung total, 3.578400. I-divide po yan sa 7 taon, that is 84 months. Yan po, ang lalabasan po niyan, 42,600 pesos per month. Ngayon po, ang operation po natin 26 days lang po, pero po sa mga PUB, wala pong coding. Pero inilalagay din po namin yung coding para po na ma-properly maintain po yung ating mga PUB para humaba po ang buhay. Kaya po, ang total po noon, 1,638 na lang po, 0.46 per day. Pero dahil 2 shift po, ito po yung pinag-uusapan natin, na ima-maximize po natin yung takbo ng ating mga unit from morning to evening, kung maaari hanggat may pasahero, i-divide po natin sa 2 shift. Ang bali boundary lang po or ang kailangan lang natin ipunin 819.23 po. Yan po yung dapat ibabayad natin sa presyong 2.8 per day. Ngayon po, sa natin kukunin yung pagbabayad po na yan. Please, pakibalik po doon sa first slide. Ito po, as president po ng Arangkada NCR, isa po sa member po ng Arangkada NCR, yung pong Pandakan Service Cooperative. Nagpunta po ako, nag-consult po ako. Hiningi ko po yung pinakamaigsing rota po nila, 3.7 kilometers. Wala pa ho sa minimum. Ang minimum po kasi para makakuha ng minimum fare na 14 pesos is 4 kilometer po sana. Pero ito po 3.7 lang. Ang kinompute po namin yung bilang ng upuan, 22-seater times 14 pesos, 308 po ang makukuha niya po. Times 2, isang ikot po yon, 616. Sa per ship po, kaya niya pong umikot dahil sa iksin po ng rota, kaya niya pong umikot ng 9 rounds. Siyam na ikot. Ang total po noon is 5,544 sa morning at sa afternoon po, sa evening hanggang gabi, ganun din, 5,544. That is 11,088 per day. Ngayon po, dito na po tayo magbabawas. Yung kanina po na amount na sinabi ko sa inyo, 819. Kung magdadalawang ship, ayan na po yon. Yung daily amortization po natin, 1,638.46. Dito pa lang po sa computation na yon, na 11,000 na kinita per day, babawasin po natin yung panghulog sa bangko. Pangalawa po, babawasan po natin, nabawasan po 9,449.54. Makasigit lang. Okay, maganda yung mga binigay mong figures, ano? Tulad nung yung kaya ma-accommodate ng mga pasahero ng isang jeep. Kung mapupuno, paano kung hindi mapuno? Yes po. Sandali lang po. And then sabi mo, naka-siyam na ikot. Diyan ba kinonsider mo yung traffic? Yes po, sir. Pag ma-traffic, baka hindi abutin na 9 na ikot. Baka 6-7 na lang. Maiksi lang po yung rota. Inano na po nila itong tinanong ko po siya pag traffic period na po, kasama na po yung Kasama traffic na. dito. Pero kung Consider hindi pa traffic. po traffic, more than 9 round trip po ang kaya niyang gawin. Kaya inano lang po namin, very conservative number para po hindi maging exaggerated yung figure po na Okay, ipepresent paano natin. po i-divide yung oras ng pagmamaneho ng yung isang jeep, di ba, dalawa, ipapasin sa dalawang driver. Paano po yung pagdi-divide ng oras? Ilang oras ba ang biyahe from umpisa hanggang paggagarahe? Pagka wala po daw traffic, mga 30 to 45 minutes po. Hindi, yung oras ba? From 8 to 5 ba yung shifting? From morning po, madaling araw, alas 4, may biyahe na po. Hanggang alas 2 ng hapon, alauna, alas 2. Palitan na po yun. And then alauna Hanggang hating gabi na po, hanggat may pasahero po. Okay. Sige Yun po yung shifting. Kaya nga po, ang importante po talaga dito sa atin, magkaroon po ng consolidation. Yun po yung number 1. Why? Kasi po, pag individual operation po ang nangyayari, hindi po nasusunod yung fleet management, yung proper dispatching, hindi po yan nasusunod. Bakit po? Pag individual operator po, Your Honor, ang mindset po ng individual operator, bibiyahe ako pag gusto ko, uuwi ako pag gusto ko. Yun po yung nangyayari. Kaya hindi niya po na-maximize yung tamang kita
ng ating PUB. Hindi niya po may isip mabayaran. Kasi po yun lang po ang gusto niya mangyari.